ay, may mga sumusugod. Ito, sa Malacanang. Titignan natin yung abandon kanina, di ba? Nanood kayo? Ayan. Kanina yan. Then, ngayon ay maraming sumusugod, sa Malacanang. At merong sa EDSA. So, ano kaya? Matatapos kaya ang mga bangag? September 21, matatapos na ba sila? Or palalagpasin nyo na naman na mapanatili ang pagiging, kawatan ng Marcos administration? So, ngayon, may mga nagbabatuhan. Pinakita dyan kanina. Actually, live na live pa rin sa ibang mga, dito, ito, sa News 5. Okay? Ay, nawala na yata sila. So, sumusugod. Okay? Sumusugod yung mga tao. Okay? Sumusugod ang mga tao sa Malacanang. Pero kanina, ito, di ba, kanina yung mga, yung mga pagsusunog, grabe, ano ang mangyayari? Ayan, nakita nyo, mga polis. Ang sa akin lang, yes, today is my birthday, September 21. Thank you sa lahat ng mga pabati dyan sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas tayo pinanganak. Ang nakikita natin dito, mga kababayan, kasi halo-halo yung rallyista Dahil, nagbayad yan si Lisa Tanas at si Bangag ng mga rallyista, ng mga makakaliwang grupo para manggulo talaga. Okay? Para manggulo. At, yung nagtanong kung ano yung wish ko, pumantay na pa lahat ng mga magnanakaw. Diba? Mamatay na silang lahat at kunin na sila ng demonyong katulad nila. Ngayon, tayo, cool na cool lang tayo. Okay? At ito mga pulis, dapat kayo, mag-withdraw na kayo ng suporta sa mga bangag. Kasi biktima kayo ng pagnanakaw. Biktima kayo ng baha. Although ngayon, may mga inuhuli sila, Hinuhuli nila yung mga kabataan. Kayo mga kapulisan, for sure yung iba sa inyo nakikinig. Huwag niyong huliin yung mga kabataan. Ang pinakamaganda, para hindi na yan magbatuhan, vacate your post. Diba? Talikuran nyo ang Bangag administration. Ay, hindi nga natin alam, baka wala si Bangag dyan sa Malacanang. At wala rin si Lisa Tanas. Baka nakasecure na yung mga yan. Takot na takot yan sila na kuyugin o gurgurin ng taong bayan. So if I were you, mga kapulisan, okay, mga kasundaluhan, kung ayaw nyo nang magkagulo ang mga tao, dahil nakikita nyo naman, nagsilabasan na buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, makiisa na kayo sa taong bayan. Isipin niyo yung mga anak ninyo. Kasi malungkot lang yung mga nagbabato doon kanina, nakita ko, nagbabato ng mga kung ano-ano, talo kayo dyan. Kasi kayo mga polis, nagiging aso lang kayo, nagiging sunod-sunuran kayo. Ito yung ngayon kasalukuyan ngayon, kumunti na lang yung ayan. So ngayon, meron sa EDSA, meron mga kakaliwang grupo. Ang pinakamaganda dito, yes, Kia Bus, talagang dapat i-pressure nyo pa ng i-pressure hanggang sa bumaba na yan. Kung hindi man pumantay ang paa niya ngayon, ang importante, wala na sila dyan sa Malacanang. Totally mawala na yung mga putang inang yan. Dahil kayo namang mga kapulisan, alam nyo naman ang totoo. Nang punot dulo talaga ng kahirapan sa Pilipinas, ng pagnanakaw, ng mga flood control na yan, ay si Lisa Tanas, si Marcos Jr. Kaya nga, di ba, itong si Amy Marcos, yes, sabi ni Diaz, unahin yung kipay ni Lisa Tanas. Itong si Amy Marcos, she's trying to control, okay, ang mga nagrarally kahapon, ay kanina may drama sa station siya, may hawak siya pangalan ng kapatid, Bongbong Marcos, ano ba yun? 36 years naming inalagaan yung, 36 years silang lumaban para makabalik sa pwesto, tapos eto na nga. Alright. So, ang nakikita natin dito talaga, hindi bababa ang bangag na yan hanggat hindi yun na nahuhuli. So, ako naaawa ako sa mga polis kasi nagtatanga-tangahan kayo. Wala kayong bayag. 'Di ba? Mga supot kayo, kayo mga sundalo, kayo mga Coast Guards, nakakaawa kayo kasi may mga pamilya kayo
May mga anak kayo na pumapasok sa eskwelahan na biktima ng baha, biktima ng korupsyon. Nabibigyan ba kayo, nabibiyayaan ba kayo ng milyon-milyong pagnanakaw? Di ba ang nabibiyayaan lang naman yung mga general na nakadikit kay Bangag? Kayo, ni boots nyo siguro, wala kayo pambili. Butas-butas. Tapos ipagtatanggol nyo ang Bangag administration? Oh. Mamaya, mga palaga, nakatutok lang tayo dito. Mamaya papasok ako dun sa aking Team Alindog kasi I believe naka-live din sila ngayon. Medyo maganda-ganda signal natin kanina. Hindi maganda. Ngayon, ginagawa ng mga polis ngayon, monitor natin sila dito, mga kababayan. Yan, tingnan natin ha. Although, you know, yun nga, inuhuli nila yung mga kabataan. Dahil sinunog na ng mga laralista yung truck na nakaharang. Ang pinakamaganda talagang gawin ng taong bayan, kung hindi bababa si Bangag, huwag kayo umalis sa kalsada hanggat hindi bumababa si Bangag. At itong, once kasi na bumaba na si Bangag, mapapanagot na natin yan si Romualdez, mapapanagot na natin yan si Zaldico. Ang ulo kasi ng lahat, si Lisa Marcos, si Lisa Tanas, si Bangag at saka si Romualdez. Hanggat nandiyan yang mga yan, kawawa pa rin kayo mga kapulisan. Kayong mga kasunduluhan na inuutos-utusan lang kayo. Diba? Saan ba kayo tapat? Sa konstitusyon? Sa taong bayan? O sa mga adictos benedictos? Kayo ang kawawa dyan. Diba? September 21 ngayon. Birthday ko. Ibigay nyo na to. Ibigay nyo na yung lechon na buhaya sa akin. Diba? Kasi si Marcos Jr., addict yan. Tanga kayo. Inilabas ko na ang authentication and authenticated video. Ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Makikipagbalyahan kayo dyan sa mga kabataan, huhulihin kayo. Sino pinagtatanggol nyo? Ang mga adik? Sige nga, mahiya kayo sa mga pamilya nyo. Imagine nyo, pagtatanggol nyo, adik. Kayo na manawagan, it's either mag-resign yung putang inang Marcos adik na yan para matigil na ang pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Taning, ni Robles, ni Zaldico, ng lahat ng mga kasabwat nila. Kung hindi magre-resign si Bangag o hindi niyo pabababain, wala nang pag-asa Pilipinas. Pag natapos tong September na to at nandiyan pa si Bangag, kawawa kayo dyan. Kawawa kayo, wala nang future ang Pilipinas. Ngayon nga, wala nang future eh. Di ba? Tapos ngayon, harang-harang pa dyan. Huwag niyong harangin. Let the kids, ay mga bata, mga teenager na ito, let them, i-welcome nyo sila. Magsanib puwersa kayo para sa kinabukasan ninyo. Sino tinatanggol nyo? Bakit nyo inaharangan yung mga kabataan yan? Pinagtatanggol nyo si Lisang Bartek? Si Lisang Demonyo? Pinagtatanggol nyo si Marcos Adik? Puti sana kung yung presidenteng yan ay deserve niyang ipagtanggol ninyo. Ninakawan kayo? Binitbit ni Lisa Marcos ang entourage sa Beverly Hills, nakita nyo na nag-addict, nagkandamatay na sila sa pagsisingot, poprotektahan nyo pa rin? Nakita nyo na kung paano ni Mangga, ni Amy Marcos, ang naratibo na, saan ba ako pupunta? Sa AFP ba? Sa Luneta ba? Sa ganito ba? Yang hayop na babaeng yang Amy Marcos na yan, kasama yan sa nagpa-plot ng mga nanggugulo ng mga rally-rally yan. Sila yan. Ginagawa kayong tanga. Kaya niya magbayad ng mga vloggers, ng mga alpot, ng mga bigaon para guluhin ang utak ninyo. If you're for the Filipino people, if you're for the truth, then kailangan ninyong wag umalis dyan. Total, para naman sa future nyo yan. I did my part. Ginawa ko yung parte ko. The reason why, eto na tayo ngayon sa estadong ito. Pakakawalan nyo pa ba? Pakakawalan nyo pa ba? Paliligtasin nyo pa ba si Marcos Jr.? Anong ginawa ni Marcos Jr.? Nataranta siya? Zero budget ang PhilHealth last year, 2025. Dahil nataranta sa inyo, o ibalik natin ang 60 billion. Diba? Binababoy kayo. Huwag kayo nagpapaniwala sa pamilyang ito kay Amy Marcos, magkakasabwat yan. Kasama siya, hinayaan niyang kidnapin ang mahal na mahal niyong si PRRD. If you talk about PRRD, then fuck that Amy Marcos. If you talk about your country, then fuck all of them. Fight for your country.
Nasaan? Nasaan ang mga lingkod bayan? O kaululan ni Amy yan, hindi niya hahayaan yan. Dahil August pa lang sinasabi ko na sa inyo, kinausap ko yung impactang ano na yan, botox na yan. Na sinasabi ko, manang nalulungkot ako kasi ito yung pamumuno ni napapalibutan ng ahas si BBM nung time na yun. Oo nga, Marlica, ganun, inaingatan namin. 2022, ngayon yun pa rin yung kanyang eksena, may pabuha-buhaya pang siyang bit-bit-bit, siya yung buhaya. Itigil nyo na yan. Ang wag na kayong nagpapaniwala kay Amy Marcos. Pera ang pinapaganan niya. Kineutralize niya ang mga eksena. Kayo kasi very powerful. Ang mga Duterte supporters now. Nineutralize yan. Kaya pag pineutralize na yung pangalan niya na may mabuti palang Marcos, inuulol lang kayo. Kayong mga kapulisan, inuulol lang kayong lahat. Pati mga kasandaluhan. If I were you, vacate your post at let the people, panagutin si Bangag Jr. Kung ayaw niyang bumaba, may choice siya eh. Pwede siyang bumaba dahil nakikita niya yung galit ng tao at alam niya sa sarili niya na siya ang magnanakaw, siya ang kidnapper, siya ang demonyo. Di dapat bababa na siya, di ba? Kung ayaw niyang bumaba, let the people decide. Take them out sa Malacanang. May choice siya ngayon. Dahil nakikita niya, ang dami nagrarally. Yung mga kabataan, kung ayaw niya bumaba, hilain niyo sa palabas. Ganun lang kasimple yun. May option siya. Get out, or ang taong bayan ang ihila sa kanila. Lalo na sa bilat ni Lisa. Yang putang inang babaeng, yang hayop na kawatan na yan, na kidnapper na yan, dapat ibitin ng patiwarik. Kung may hatol na bitay, 1,000,000 bitay ang puki ng inang yan. Kasama si Amy Marcos, ibita yung pamilyang yan. Si Sandro, yung mga anak ng mga adiktos, lahat ng mga adiktos sa pamilya, ibita yung mga yan. Kulang pa ang buhay nila. Kapalit ng pambababoy, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yang si Zaldico, okay? Pinatakas nila yan. Kunin lahat ng kayamanan, ibalik sa tao. Lahat ng kayamanang ninakaw sa bayan, hindi nila kayamanan yun. Yung bahay ni Martin Romualdez, kayo dyan, mga taga Forbes Park, kayo ang mamuno dyan. Sumbong kayo ng sumbong kay Maharlika. Na kesyo, kayo ang mamuno sa Forbes Park. Panagutin nyo yung mga putang inang yun. Di ba? Wala mangyayari dyan. Kung hindi mag-resign si Marcos Jr., kayo ang gumawa ng paraan. Pag ayaw niyang bumaba, hilain niyo yung paa para bumaba. Ganun lang kasimple. Sige nga, ano ba sitwasyon niyo sa Pilipinas? Okay lang ba sa inyo? Baha-baha kayo mga pulis? Kasi kayo ko nakausap ko eh. Nagtatanga-tangahan kayo. Sundalo, police, Navy, Coast Guard, lahat kayo. Nagtatanga-tangahan kayo. Yang hayop na Lisa Marcos, na kidnapper, smuggler, dinudura-duraan lang ang ibang mga PSG, nagkandamatay na nga yung iba, susunod pa rin kayo sa mga hayop na yan, then, forget about your country. Get out from that place o pumunta kayo sa ibang planeta o sa impyerno. Pinatakas nila lahat yan. Pinalitan ng speakership para kunyari, wag kayo magalit. Tanga pa rin kayo. Dukutin nyo. Okay? Dukutin nyo ang katarungan. By hook or by crook, kailangan makamtan nyo ang katarungan. Ano pa ba ang pagnanakaw na kailangan nating ilabas dito? Hindi na lang ako naglalabas na yon. I started this fight as early as August 2022. Alam nyo naman na ako supporter ng mga bangag. Pinili kong harapin ang kahayupan nila kapalit ng fabricated cases naggawa ng mga peking address ni Maharlika, si Zaldico, yung mga kasabwat ni Lisa, at Anthony Taberna, para makasuhan ako dyan. Ulit-ulitin ko yan dahil yan ang totoo. Para bigyan ako ng warrant of arrest para i-shut up ang bunganga ko. 4 na kaso sa Amerika para i-shut up si Maharlika dahil ako ang isa sa unang nagsiwalat sa inyo ng pagnanakaw, smuggler, kidnapping,
na ginawa ni Marcos Jr., ni Lisa Marcos, ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Michael Ma, ni Robles, ni Ko, ni Jay Santiago ng Philippine Port, name it, ni Romualdez, Okada issue, ako halos lahat ang nag-expose yan, kapalit ng seguridad ko. Hanggang sa dumating pa, no less than the NBI Director, the AFP, PNP, Bigibo, yung isang PNP dati, hunting nila ako sa Amerika. Hindi pa ba enough ang contribution ko sa inyo? Gusto nyo ba ako pa makipagbunuan sa kanila? You have to fight now. Fight for your country. Fight for your life. Fight for your kids. Fight for your kaapu-apuhan. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, kawawa kayo. Tangina, pinagmalakihan kayo ni Bangag, 5,500 control, flood control. After 2 days, dinilubyo ang Pilipinas. Nakita nyo ngayon, inanod ang pamilya nyo, inanod ang bahay nyo, inanod ang mga papeles nyo. Tanga pa rin kayo? Then, it's not my problem anymore. It's your problem. Budget insertion, 2025. Sinong may gawa niyan? Si Marcos Jr. Alam niya yung budget insertion na yan para makakulimbat sila. Ano ang sabi ni Marcos Jr. yan? According to our source few days ago. Ang sabi ni Bangag, okay, may nagsabi sa kanya, Bangag, meron dito sa 2025 budget insertion sa ganitong item. Anong sabi ni Bangag? Huwag nyo nang galawin yan. Ibig sabihin, si Bangag at si Lisa Tanas ang may kapakanan ng lahat. Hindi magkakaroon ng budget insertion. Hindi makapamayagpag ang mga kontraktor, ang mga kongresistang kasabwat ni Zaldico, ni Tambalusos, kung hindi pinayagan ni Marcos Jr. Then now you, men and women in uniform, puprotektahan nyo pa itong mga hayop na ito? Baliw ang presidente ninyo. Adik ang presidente ninyo. Magnanakaw ang presidente ninyo. Ang first lady ninyo, Adictus Benedictus. Hindi pa ba enough na mamatay si Paulo Tantoco ang mahuli sa akto na gumagamit ang kanilang Deputy Secretary na si Dina Arroyo Tantoco, gumamit ng pulburon, lahat ng pinagbabawal na substance dito sa Beverly Hills na walang investigation ng Congress, Senate, ng DOJ? Hindi ba enough sa inyo yon? O magtatanga-tangahan na lang kayo? Get out. Get out now or never. Kung hindi si Bangag lalabas, okay? Kung hindi siya lalabas, antayin nyo. Nandyan lang yan. Huwag kayo pumayag na matatapos ang araw na ito na si Bangag pa rin ang presidente. Ay binenta na kayo. Diba? Ano na nangyari ngayon? Tignan lang natin dito. Balik yung ibang mga pulis dyan nakabantay. Oh. Pero Tignan ko lang. Silipin lang natin. Kung ganito lang ang dramatization ninyo, ano to? May mga, ito kanina pa to. Okay, tignan lang natin to mga palangga. Sa EDSA may kayo mga katoliko. Ako katoliko ko. Magsanib puwersa kayo, diretso kayo sa Malacanang. Ipakita nyo yung pressure. Yes, at first, maging kayo, mapayapa kayo. Kasi pag binahan nyo na ng tao yan, it's either magre-resign ang putang inang yan at mag-withdraw ng support ang mga kapulisan, then people will win. Panalo ba ako dito? No. Panalo kayo. My future is here, your future is there. Kayo ang naghihirapan every day. Araw-araw sa baha, sa mga gastusin, sa mga hospital bills na niayaw nga kayong gamutin ng mga government doctors. Hanggat wala kayong pambiling gasa, wala kayong pambiling dextrose, wala kayong pambili ng kung ano-anong mga hospital equipments or supplies. Papayagan nyo na lang ba? Si Amy Marcos ay gumagana ang pera ngayon. Tandaan nyo. Okay? AFP, PNP, gumising kayo.
Nakita nyo na si Marcos Jr., araw ng kagitingan, nag-a-addict, nagpupulburon, pero mga tanginan nyo, bulag, pipi, at bingi pa rin kayo. Ang iniisip nyo, yung milyon-milyon lang na natatanggap ninyong inaalay sa inyo ni Satanas at ni Bangag. Wala kayong pakialam sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, na mga lumulusong sa baha, yung mga kapwa susundalong mga kapulisan, na lumulusong sa baha, sa kahirapan, lubog sa utang, na may problema sa may sakit na kamag-anak. Ilang mga protesta, ano sabi to, laban sa korupsyon na bansa sa Mindiola. O, ayan na daw, laban sa korupsyon sa Mindiola daw ito. O, ito. Ito na, at least ito, ngayon. O, yan. Dire-diretso na yan. I-pressure nyo yan. Okay? Ito nangyayari ngayon. O. Huwag nyo hayaan na matatapos ang araw. Well, it takes, you know what, mga kababayan? May process yan. Kung lahat lalabas, mapipressure ang Bangag na umalis na at na mag-resign na. Sooner or later, yung mga AFP, PNP, okay? Diba? Ano ba, umuulan ba dyan? O, umuulan-ulan yata sa inyo, sa atin ngayon. Yan ang kasalukuyan nangyayari ngayon. Okay. Pumoporma pa yan. It's either mag-resign siya or hilain nyo siya palabas sa Malacanang. O, ba't nagpalakpakan sila? Anong pinapalakpakan nila ngayon? Kasi itong mga sigaw na to, pangkakaliwang grupo kasi to eh. Kawawa to mga batang to. Dapat yung mga batang to may panindigan. Okay? Although naintindihan ko yan, hindi lahat ng mga batang yan ay makakaliwang grupo. Naging part ako ng rally. Pumunta din ako sa tapat ng Congress at Senado nung ako'y college days. Ayan. Pero hindi lahat ng mga yan ay mga kaayon ng mga kaliwang grupo. Yung iba dyan talaga mga estudyante na mayroon talagang pagmamahal. At ang iba dyan, recruit ni Bangag at ni Amy Marcos, ni Satanas para humarang dyan, para pigilan kayong pumasok. Okay? Ayan yan. Oh. Hindi lang natin alam kung sino kung ato. Sitwasyon ngayon dito sa Mindiola, Maynila, matapos makarating ngayon grupo ng mga kabataan. Mindiola daw. Gen Z na nakasuot ng mga kulay itim, mga nakamaskara yung iba, at nakarating ito galing ng Luneta, no? Sila yung first watch na nakarating dito matapos ngayon. Ito daw yung galing ng Luneta. Baka ito yung mga binayaran ni Amy at ni Bangag at ni Satanas. Nagawa ng programa at may programa. Humihina yung bus ng ulan. At maya-maya lamang ay naisa ka na nga itong kalsada dito sa harapan ng Mindiola sa yung mga motorista. Dapat kasi organic yung tao. Dapat organic yung tao. Okay? O ngayon, mukhang payapa ngayon. O may pa-program na ganyan. May gumasto. Ano ba yung programa ba? Track ba yan? O yung mga anak ninyo, huwag nyo na isama. O, monitor lang natin yan. Wala pa na ano, wala pang masyadong ano, wala pang masyadong eksena. Okay? Ano? NPA, saan kinuha ni Amy pambayad porsyento niya? Matagal lang magnanakaw yan. Ano ba naman kayo? Ito, 11 minutes, may mga pinadapa silang mga kabataan. Oh, bakit hinuhuli nila yung mga rallyistang yan? Kayo mga polis, kung ayaw nyo din, alam nyo kasi, kung ayaw nyo magkasakitan, hayaan nyo sila. Hayaan nyo magprotesta sila. Hayaan nyo pababain nila si Bangag. Okay? Hayaan nyo pababain nila si Bangag Jr. Sugod, sabi ni Far Anaway, sugod sa Forbes Park, mga kababayan. So kayo dyan, yung mga bahay ng mga kongresista, yan dapat dyan din kayo nagwewelga.
Kasi kung hindi nyo mapapababa si Bangag, walang kwenta yung effort ninyo. Then, hayaan nyo na lang. Aha. Ano daw, si Attorney Guanzon nasa kila